Fronta Veritas Report. Dalawang executive orders nilagdaan ng Pangulo bilang tulong sa mga magsasaka at mamimili. Pag-uulat mula kay Nolan Ariola. Maraming salamat mga kapanalig. Sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng krudo at mga kalamidad na tumama sa ilang lalawigan, mainit na tinanggap ni Senador Kiko Pangilinan ang pinalabas na Executive Orders 100 at 101, gayon din ang pagpapatuloy ng rice import ban at pagtaas ng taripa sa imported na bigas bilang mga hakbang na magpapalakas sa mga magsasaka, mangingisda at mamimiling Pilipino. Sa ilalim ng Executive Order No. 1000 Series of 2025, inaatasan ang Department of Agriculture na magtakda ng floor price sa pagbili ng palay batay sa production cost at makatwirang tubo para sa mga magsasaka. Mayroon din itong trigger mechanism na magpapatupad ng intervention kapag bumaba ang presyo ng santas na hindi na kayang tustusan ng mga magsaka. Samantala, ang Executive Order No. 101 Series 2025 ay nag-uutos sa buong implementasyon ng Sagip Saka Act o RA 11321 na nagbibigay daan sa mga ahensya ng pamahalaan na direktang bumili ng ani at huli ng mga magsaka at mangisda ng hindi dumadaan sa public bidding. Layunin nito na patatagin ang farm gate prices at mas mapadali ang pagpasok ng mga produkto sa merkado. There is an urgent concern sapagkat bumabagsak ang presyo ng palay at nakakatakot dahil ito pa yung panahon, October, November, December hanggang January, ito yung peak ng harvest ng palay. Kailangan na ang kanilang bibilin na bigas ay magmumula sa palay na itinanim ng mga kamay ng mga magsasakang Pilipino. At yan ang gusto namin ma-achieve. Yan ang tinig ni Secretary Conrado Estrella III. Mga kapanalig, ang laging dalangin at paalala ng Simbahang Katolika ay maging maayos ang mga pinatutupad na patakaran o batas sinuman at saan man. Para sa Veritas 846, ang radyo ng Simbahan, ako inyong kapanalig, Nolan Ariola, sumainyo ang katotohanan. Fronta Veritas Report. Panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ng iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, lindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, at ipag-adya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawa ng tao, iniluluhog namin gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Veritas 846, ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.